Von Dutch, Sony, Crown Plaza, Converse, Bello Medical Group, Ace Hardware and Ace Paints, Capital Medical Center, Delta Woods, Teresa Marble, EG Designs, Energizer, Ethnic Home, Phoenix Corp, Trendsetter, Whirlpool, Glamgas, Fuji Denso, Ayala Center Cebu, Robinson's Place Tacloban and Robinson's Place Movie World, SM City Davao, Lee Plaza Hotel. At nagbabalik nga ang first nomination night ng Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010. Ngayon ay sabay-sabay na natin papakinggan ang matinding anunsyo ni Kuya sa kanyang dalawang bahay. Big Brother? Teen housemates? Sa pagpapasok ko sa inyo sa aking bahay, may mga mahalagang bagay na nais ko ay inyong matutunan. Isa na rito ang pagsunod sa mga alituntunin at batas, hindi lamang ng aking bahay, kundi maging ng lipunan. Kinalulungkot kong sabihin, pero ang isa sa inyo, ang hindi pa naiintindihan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas. Kung sino siya at ano-ano ang mga paglabag na kanyang nagawa, ay panoorin niyo ito. Nung linggo nang pumasok ka sa aking bahay, ikaw ay binigyan ko ng task kung saan hindi mo maaaring sabihin ang iyong pangalan sa iyong mga kasama. Ngunit pagpasok mo pa lang ay agad kang nagpakilala at ikinuwento mo pa sa... Ang paglabag sa mga batas ay di lamang simpleng pagsuway sa mga utos. Nung linggo nang pumasok ka sa aking bahay, ikaw ay binigyan ko ng task kung saan hindi mo maaaring sabihin ang iyong pangalan sa iyong mga kasama. Ngunit pagpasok mo pa lang ay agad kang nagpakilala at ikinuwento mo pa sa kanila ang iyong task. At nitong mga nakaraang araw, nilabag mo ang ilan sa aking mga alituntunin sa loob ng bahay, tulad ng pagsasalita na walang suot na lapel, pagligo na wala pa ang shower call, at nung nakaraang gabi, ikaw ay nakipag-usap sa iyong mga kasama sa pamamagitan ng sign language. Ang paglabag sa mga batas ay di lamang simpleng pagsuway sa mga utos. Ang mga batas, alituntunin at kautusan ay kinakailangan upang magkaroon ng kaayusan sa ating lipunan, sa loob at labas man ng aking bahay. Michael, dahil sa iyong sunod-sunod na paglabag, kailangan mong matutunan ang aral na ito. Ang mahalagang aral para maging responsableng mamamayan ng ating lipunan. Ikaw ay pinapatawan ko ng automatic nomination, Michael. Mga kapamilya, pinatawan na nga ng automatic nomination ni Kuya si Michael at siya ang kukumpleto sa listahan ng mga nominado sa linggong ito. Narinig na natin ang mga dahilan ni Kuya. Ngayon naman ay papakinggan natin ang dahilan ng mga teen housemates sa pagboto nila sa kanilang mga kasama. Sisimulan muna natin sa mga apartment teen housemates. Narito, panoorin yung lahat. 1 point po kay Romeo. Pagkakulit po niya minsan, hindi na po nasiseryoso yung mga ginagawa na. 2 points po kay Trisha. Gusto po niya lagi ng attention,
Parang sobra po minsan yung mood swings niya na naaapektuhan na po kami. 1 point si Ate Yen kasi po sometimes lang siya tumulong. 2 points si Trisha kasi sometimes suplada po. 1 point si Kazel. Sobrang well-off na po siya. Tsaka feel ko nahihirapan na rin po siya dahil, medyo harsh yung environment. 2 points si Trisha po. Yung pagka, melodramatic, tsaka yung pagka, yung parang kailangan po niya ng attention po. 1 point si Patrick kasi I don't like what he's doing to Trisha because he's teasing her and then Trisha doesn't know. On 2 points si Trisha kasi she always shows off and for me she always flirts with Ivan. 1 point si Becca kasi po sa lahat po ng girls siya lang po yung hindi ko masyadong nakakausap. 2 points si Trisha. Madalas na po sinasabi na namimiss na daw po niya yung mami niya. Tsaka pag po magkakasama kami, minsan po umiiwas siya. 1 point si Potts dahil lang sa rason na most of the time hindi siya nakakatulong sa mga gawaing bahay. Ang 2 points si Trisha kasi may mga story siya na hindi nag-uugnay. Nagsishift yung mood niya from one, yung kunyari sobrang saya, tapos biglang magdadrama. Isang point si Yen kasi it seems like she would like to leave. She's expressed feelings that she would like to discontinue her stay here. Ang 2 points si Trisha. She would physically isolate herself from the group. She also the most emotional team member that we have. 1 point po si Potts dahil sinasaktan niya po yung sarili niya. 2 points si Kuya Patrick po. Kasi po, siya po yung isang tao po dito po sa bahay na medyo hindi ko pa po masyadong close at saka yung parang medyo feeling ko po ayaw po akong bigyan ng chance na maging close po ako sa kanya. Okay, ngayon naman ay papakinggan natin ang mga nominado sa apartment. Okay guys, I'm back. Ngayon ay binibigyan ko ngayon ang 3 nominado ng maikling panahon para manawagan sa kanilang mga mahal sa buhay at sa inyong mga taga-suporta. Magsisimula tayo sa iyo, Trisha. Game na po. Yes, game na. Hello po. Pasensya na po kayo. Nag-mood swings po ako medyo kasi siguro po gawa na rin po nung bata pa ako ganun. Pero ganun po talaga yun. Sana po yung 1 week po na yun ibigay niyo na lang po sa akin para po mag-adjust. Tapos wala po akong ipapromise sa inyo. Basta gagawin ko lang po talaga yung pinaka-best ko po. Okay. Potts? Ay ba? Rock on lang. Utan niyo ako. Sige, paboto lang sa akin. I will try to tone down yung pagka-joke ko pero sorry sa akin na yun kasi rock on! Patrick? Hi. Ganun po. Okay lang. Kung gusto niyo ako vote lang. I'm being myself lang naman and I try to control sometimes. Okay, maraming salamat, nominees. Magkikita-kita muli tayo sa susunod na Sabado. Thank you and good night, team housemates. Treat niyo po! Ngayon naman ay sisilipin natin ang proseso ng nominasyon na pinagdaanan sa Villa. Panoorin niyo lahat. 1 point po si Yong po. Kasi po, minsan nga po, hindi rin po, wala rin pong dating po sa akin yung sinasabi niya. Yung parang weird nga rin po yung dating. 2 points po si Angelo kasi po parang mas weird po madalas yung sinasabi po niya. Parang hindi po interesting po para sa akin po. Ayun po. 1 point si Devon kasi po na-homesick na po siya. Parang na-homesick na po siya. Binibigyan ko naman po ng 2 points si Kyra kasi po
namimiss niya na po yung grupo niya sa sayaw, saka para gusto niya na po magsayaw ulit. Binibigyan ko po ng 1 point si Shay. Pag minsan po kasi leader po siya, pag minsan po 2 point si S-Love. Kahit palatawa po siya, minsan po na nakakalimutan niya pong maglinis po ng bahay. Kahit po naghugas po siya ng pinggan. Pero para sa akin po, yung paglilinis po talaga ng bahay, yun po yung pinakamahalaga po. Binibigyan ko ng 1 puntos si Angelo Kuya. Nagmamaro ng ganun po. 2 points si Shay. Hindi po siya nakikinig. Binibigyan ko po ng 1 puntos si Joe po. Dahil hindi po sa lahat ng oras, puro biro na lang po. Kalokohan ang ginagawa po. 2 puntos si S-Love po kasi mas malala pa po kay Joe eh. Mga biro niya po, mga kalokohan niya po, parang wala po sa lugar. 1 punto si S-Love dahil hindi na po